akong gipangayo duha ka oras. Nagaay ko ninyong panahon, magatiman ang problema dito, atiman ang tamo dire. Kilalanin natin ang matapang at galit sa korap na anak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit nga ba siya nanapak ng isang sheriff? Tatakbo ba siya bilang presidente? Alamin natin ang history ng mabangis na si Inday Sara Duterte. Si Sara Zimmerman Duterte Carpio o mas kilala bilang Inday Sara ay ipinanganak sa lungsod ng Davao noong ika-31 ng Mayo 1978. Pangalawang anak ng noong lawyer pa lamang at ngayon presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte at flight attendant na si Elizabeth Zimmerman. Ang kanyang kapatid ay sina Paulo Duterte na katatandang kapatid, Sebastian Duterte o Baste na kababatang kapatid, at half-sister sa stepmother niyang si Hanilet Avencina na si Veronica Duterte o mas kilala bilang Kitty. Bata pa lamang si Sara ay kinakitaan na ito ng pagiging fierce at independent na karakter. May love-hate relationship sa kanyang ama noong siya ay estudyante pa lamang dahil sa pagtutol nito sa pambababae at late-night activities ng kanyang ama. Sa kabila nito ay kinukonsidera pa rin ni Rodrigo Duterte na paborito niyang anak si Sara at binigyang halaga ang edukasyon niya at ng kanyang mga kapatid. Si Sara ay nag-aral sa San Pedro College at nag-major sa BS Respiratory Therapy at graduate noong 1999. Nang lumaon ay kumuha siya ng degree sa pag-aabogasya sa San Sebastian College, Roseletos at nagtapos noong Mayo 2005 at pumasa sa bar exam noong 2006. Si Sara ay kinasal sa kapwa niya lawyer na si Manases R. Carpio o Mans noong ika-27 noong Oktubre 2007. Nagkakilala sila sa San Beda kung saan pareho silang kumuha ng pag-aabogasya. Biniyayaan sila ng 3 anak, si Mateo Lucas na ang nickname ay Stingray, ampong babae na si Micaela Maria na ang nickname ay Sharky, at ang ikatlo ay ang natirang buhay sa dapat sana ay triplets na si Marco Digong na ang nickname ay Stonefish. Karera sa politika. Ika-30 ng Hunyo 2007 hanggang ika-30 ng Hunyo 2010 ay nagsilbi siya bilang Vice Mayor ng Davao. Habang nagsisilbi bilang Vice Mayor ay sinabi niya ang katagang, "To the people who have every good intention for Davao City, I will help you. And to those who don't, hatod tamo kay taning ditdo sa HELL. I'll bring you to CL." Isang babala mula sa kauna-unahang babaeng Vice Mayor ng lungsod. Ika-30 ng Hunyo 2010 hanggang ika-30 ng Hunyo 2013 ay nanilbihan naman siya bilang mayor. Sa kanyang panimulang talumpati bilang alkalde o mayor ng lungsod ng Davao, sinabi ni Sara Duterte na ang orihinal na nais niya ay maging isang pediatrician kaysa politician. Siya ang kauna-unahang babae at pinakabatang naging mayor sa Davao City. Taong 2015 ay nagpakalbo siya para sa fundraising campaign bilang pag-udyok sa ama niya na tumakbo bilang presidente. Taong 2018 nang magproklama siya ng interes upang tumakbong muli bilang mayor ng Davao. Taong 2018 din nang maging Speaker of the House of Senate si Sara sa kanyang partido na hugpong pagbabago na ang ibig sabihin ay Faction for Change. Bangis ng suntok ni Inday Sara. Taong 2011 nang umingay ang pangalan ni Sara Duterte sa media sa panununtok nito sa isang sheriff. Dumating si Mayor Sara na halatang pagod at mainit ang ulo sa site ng demolition. Sandaling nakipag-usap at tinawag ang sheriff na si Abe Andres. Paglapit ng sheriff ay bigla niya itong sinuntok sa kaliwang parte ng muka. Hindi lamang isang beses, kung hindi 4 na beses pa. 3 ang tumama sa muka at 1 sa likod. Ngunit bakit nga ba humantong sa ganitong pangyayari?
Ayon sa article ni Jeffrey M. Topas ng Inquirer.net noong July 1, 2011, na pinamagatang Davao Mayor Duterte of Shanties. Pumunta sa area ng demolition site si Sara Duterte nang mapag-alamang naroon na ang demolition team at sinisimulan ng gibain ang mga bahay kung saan 270 na pamilya ang nakatira. Napapaligiran sila ng mga galit na residente, armado ng improvised sling propellers, iba pang armas na may talim at iba pa. Sa unang yugto ng komprontasyon ay may tinamaan pang pulis ng dart sa kanyang kanan. Ayon kay Minda Saison, ang Vice Chair ng United Settlers Association, pinapalayas na sila ng lote dahil ito ay kiniklaim ng isang Jaime Uy ng Davao Enterprise Corporation. Ayon kay Saison, noong ika-23 pa ng Hunyo ng Huwebes sila nakatanggap ng court order upang umalis na sa lote. Kinabukasan ay sinubukang mag-file ng kanilang abogado ng motion of appeal, ngunit Biyernes pa nang ito ay magawa sa Cagayan de Oro City. Sabi ni Saison na nakiusap sila sa demolition team na hintayin muna ang resulta ng motion, ngunit hindi sila pinansin. Hapon na at wala pang balita sa kanilang lawyer. The people will defend our rights. We will not allow them to just demolish our properties while we are still waiting for the court's decision over our petition for the issuance of a temporary restraining order, sabi niya. Habang papalapit na ang demolition team, ay dumating naman at namagitan si Mayor Sara Duterte na tila pagod mula sa flash flood na sumalanta sa Talomo District. Sinabihan niya ang demolition team na ayaw niyang dumanak ang... Sabi ni Sara na Huwebes pa lamang ay nakiusap na siya sa korte upang i-delay ang demolition dahil handang lumaban ang mga residenteng nakatira dito. Nasa kalagitnaan siya ng 13,000 katao na nangangailangan ng assistance. Kaya naman, sinabihan niya na maghintay muna ang demolition team ng 2 oras para sa pagpapatupad ng utos ng korte. Ngunit tumanggi ang sheriff na si Abe Andres. Natanong ni Sara na mahirap ba iyon gayong siya na babae ay nagawa iyon? Dito na hinanap ni Sara Duterte si Sheriff Andres at pinalapit. Pagkalapit ni Andres ay sinuntok agad siya ni Sara sa kaliwang parte ng mukha. Nagulat si Andres at nagpaliwanag na sumusunod lamang sila sa utos ni Judge Emmanuel Carpio ng Regional Trial Court Branch 16, kung saan nagbigay pa ng 3 suntok na sunod-sunod si Sara sa mukha ni Andres. Inamin ni Sara Duterte na siya ay nagalit nang ipilit ni Sheriff Andres na ipatupad ang notice of eviction, lalo na at 2 oras lamang ang hinihingi niya upang makuha ng lawyer ng mga residente ang ruling mula sa Court of Appeals. Quote, I was only asking for 2 hours. 2 hours. Why can't you give that to us? Why do you insist on serving the notice? Do you think the residents will just allow you to demolish their houses without them giving a fight? Sabi ni Sara. Matapos ang insidente ay nakumbinsin niyang mag-relocate ang mga residente. Plano ng pagtakbo bilang presidente sa hinaharap. 2 taon sa kanyang termino nang sabihin ni Presidente Rodrigo Duterte na nais niyang ang kanyang anak na si Sara Duterte ang pumalit sa kanya. Matapos ang proclamation ng kanyang ama na maging successor nito, ay inilungsad ni Sara ang isang kilusan na nagtitipon ng suporta mula sa mga kaalyado sa politika ni Rodrigo Duterte, taga-suporta at mga kaibigan, at tinawag itong tapang at malasakit